You really thought magkakaroon ng happy ending ang isang katulad mo sa isang Reyes? Wake up, Tala. You were just a vacation fling, isang pampalipas oras habang nag-aaral siya ng lupa dito sa bundok. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw, ngunit mas masakit pa ang mga ito kaysa sa anumang sampal na dumapo sa pisngi ni Tala. Nagmula ang malamig na tinig sa babaeng nakatayo sa may pintuan ng kanilang maliit na dampa. Si Isabel, suot ang mamahaling kapote at sapatos na halatang hindi bagay sa maputik na daan ng kanilang baryo. Tinitigan ni Isabel si Tala mula ulo hanggang paa na tila ba isang basahan na kailangang itapon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala at ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang sariling puso na pilit pinipigilan ang pagkakabasag. Hindi makahinga si Tala. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan ang mga salita. Dahan-dahan, nilipat niya ang kanyang paningin sa lalaking nakatayo sa likuran ni Isabel. Si Alon. Ang lalaking nangako sa kanya ng kasal sa ilalim ng punong mangga. Ang lalaking nagsabing siya ang pahinga nito mula sa magulong syudad. Ngunit ang Alon na nasa harapan niya ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nakayuko ito. Kuyom ang mga palad at tila ba isang bilanggo na naghihintay ng hatol. Inihagis ni Isabel ang isang makapal na sobre sa kawayang mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Laman nito ang pera. Maraming pera na hindi kayang kitain ni Tala sa buong buhay niyang pagtatanim at pangingisda. Take the money. Utos ni Isabel habang inaayos ang kanyang buhok na bahagyang nabasa ng ambon. Bayad yan sa serbisyo mo and please, huwag ka nang maghahabol. Alon has a future to build at hindi kasama doon ang isang babaeng amoy putik at lansa. Naghintay si Tala. Naghintay siya na magsalita si Alon. Naghintay siya na sabihin ni Alon na mali ang babaeng ito, na mahal niya si Tala at walang halaga ang pera o estado sa buhay. Hinawakan ni Tala ang laylayan ng kanyang bestida. Ang tela ay halos mapunit sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Alon? Ang tawag niya ay halos pabulong, puno ng takot at pagmamakaawa. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo na mali siya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Alon. Sa liwanag ng gasera, nakita ni Tala ang pamumula ng mga mata nito. May dumaang kirot sa mukha ng binata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang maskara ng lamig at kawalan ng pakiramdam. Huminga ng malalim si Alon. Tila ba humuhugot ng lakas mula sa hangin upang bigkasin ang mga salitang dudurog sa kanila pareho. Kunin mo na ang pera, Tala. Ang tinig ni Alon ay garalgal, ngunit matatag. Tama si Isabel. Hindi tayo bagay. Ang akala kong pag-ibig. Dala lang pala ng awa at lungkot. Aalis na kami bukas. Huwag mo na kaming susundan. Parang may humugot ng lahat ng dugo sa mukha ni Tala. Ang mga tuhod niya ay nanginig hanggang sa mapaupo siya sa sahig na kawayan. Ang sakit ay hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, kumakalat na parang lason sa bawat ugat. Ang lalaking naging mundo niya sa nakalipas na 6 na buwan ay itinanggi ang kanilang pinagsamahan sa isang iglap lamang. Ang mga alaala ng kanilang tawanan sa ilog, ang mga gabing magkaakbay silang nanonood ng mga bituin. Lahat ng yon ay naging abo sa harap ng katotohanan. Awa? Tanong ni Tala. Ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi ng walang tigil. Awa lang pala ako sa'yo? Hindi sumagot si Alon. Tumalikod ito agad. Tila hindi kayang sikmurain ang nakikita niyang pagguho ng babaeng minahal niya. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Alon. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito bago sila tuluyang lumabas ng dampa at sumuong sa lumalakas na ulan. Naiwan si Tala sa gitna ng kadiliman at lamig. Ang hangin sa labas ay nagsimulang humagupit. Kasabay ng pagbagsak ng ulan,
na tila nakikiramay sa kanyang pagtangis, ngunit hindi siya pwedeng manatili doon. Ang sakit ay naging apoy na tumupok sa kanyang dibdib. Kailangan niyang tumakbo. Kailangan niyang lumayo sa lugar na yon kung saan naiwan ang amoy ng pabango ni Isabel at ang anino ng pagtataksil ni Alon. Tumakbo si Tala palabas ng dampa, walang sapin sa paa, sinuong ang putik at dilim. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang patutunguhan, basta't gusto lang niyang makatakas sa sakit. Ang langit ay nagdilim lalo at ang mga kidlat ay gumuhit na parang mga ugat ng galit sa kalangitan. Sa di kalayuan, narinig niya ang isang tunog na hindi niya inaasahan. Hindi ito kulog. Ito ay isang malalim at gumagaralgal na ingay mula sa itaas ng bundok kung saan nakatayo ang bagong gawang dam na proyekto ng kumpanya ni na Allen. Ang tunog ay parang higanting hayop na nagwawala. Sinisira ang lahat ng madaanan. Kinutuban si Tala. Ang bahay nila Lola. Ang kapatid niyang si Buboy. Ang sakit ng paghihiwalay ay biglang napalitan ng matinding takot. Bumalik siya ng takbo, pilit na nilalabanan ang hangin na tumutulak sa kanya pabalik. Ang tubig sa ilog ay mabilis na tumaas. Kulay tsokolate at puno ng mga troso at basurang tinangay ng agos. Lola? Buboy! Sigaw ni Tala. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng ingay ng rumaragasang tubig at hangin. Nang marating niya ang pampang kung saan nakatayo ang kanilang lumang bahay, huli na ang lahat. Ang tubig ay lampas tao na, at ang kanilang bahay ay inanod na hanggang sa gitna ng ilog. Sumabit sa isang malaking puno na halos mabuwag na rin. Sa bubungan nito, nakita niya si Lola na mahigpit na yakap si Buboy. Walang pagdadalawang isip na lumusong si Tala sa tubig. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang agos ay malakas. Tila gusto siyang hilahin pa ilalim. Ngunit ang pagmamahal sa pamilya ang nagsilbing lakas niya. Lumangoy siya ng buong lakas. Iniiwasan ang mga lumulutang na yero at kahoy. Nakaakyat siya sa bubong ng inanod na bahay. Basa at nanginginig sina Lola at Buboy. Ang matanda ay may sugat sa ulo at ang dugo ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Si Buboy naman ay umiiyak sa sakit dahil naipit ang kanyang paa sa isang malaking kahoy. Apo, kunin mo si Buboy. Utos ni Lola. Ang tinig nito ay mahina ngunit puno ng diin. Hindi, Lola. Sabay tayong aalis dito. Sigaw ni Tala habang pilit na tinatanggal ang kahoy na dumagan sa paa ng kapatid. Mas lalong tumaas ang tubig. Ang puno na sinasabitan ng kanilang bahay ay nagsimula ng tumagilid. Alam ni Lola na hindi kakayanin ang bigat ng bubong, silang tatlo. Tumingin ang matanda kay Tala, isang tingin na puno ng pagmamahal at pamamaalam. Hinawakan ni Lola ang pisngi ni Tala sa huling pagkakataon. Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit sa pakiramdam. Mabubuhay ka, Apo. Alagaan mo ang kapatid mo. Patawarin mo ang sarili mo. Bulong ni Lola. Bago pa man makakilos si Tala, tinulak ni Lola si Tala at Buboy palapit sa isang malaking balsa ng mga kawayan na naanod palapit sa kanila. At kasabay ng pagbitaw ni Lola, ang malaking puno ay tuluyan ng bumigay. Nakita ni Tala kung paano nilamon ng maitim na tubig ang kanyang lola, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging kakampi niya sa mundong ito. Lola! Ang sigaw ni Tala ay punit at basag, isang tunog ng kaluluwang nawasak. Niyakap niya ng mahigpit si Buboy, na nawalan na ng malay dahil sa sakit at takot. Nakakapit sila sa kawayan habang tinatangay ng malakas na agos palayo sa kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Wala na ang lahat. Wala na ang bahay. Wala na si Lola. Wala na ang pag-ibig na akala niya ay totoo. Sa gitna ng unos, habang ang ulan ay patuloy sa pagbayo sa kanyang katawan, tumingala si Tala sa madilim na langit. Ang sakit na nararamdaman niya kanina dahil kay Alon ay nagbago na.
Hindi na ito simpleng kirot ng pusong sawi. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo, napalitan ng isang pangakong uukitin niya sa kanyang puso habang buhay. Yakap, ang walang malay na kapatid. Sa gitna ng kawalan at dilim, sumigaw si Tala. Hindi ito sigaw ng paghingi ng tulong. Ito ay sigaw ng isang sumpa. Alon Reyes, sinusumpa ko, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Pagbabayaran mo ang bawat patak ng luha ko at bawat patak ng dugo ng pamilya ko. Ang kanyang tinig ay humalo sa hangin, dala ng bagyo patungo sa malayo. Habang ang ilog ay patuloy sa pag-agos, dala ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na muling mabubuo. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang init ng sikat ng araw sa resettlement area ay tila hindi kailanman nagbabago, nanunuot sa balat, nakakapaso, at walang patawad. Ang hangin ay amoy alikabok at pinatuyong isda na nakabalandra sa mga bilao sa tapat ng bawat dikit-dikit na bahay. Para kay Tala, ang amoy na ito ay amoy ng kaligtasan, ngunit amoy din ito ng isang buhay na hindi niya pinili. Nakaupo si Tala sa tapat ng isang maliit na butika, binibilang ang mga barya sa kanyang palad na nangingitim na sa dumi at pawis. Kulang pa rin. Sa bawat bilang niya, tila lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang presyo ng gamot para sa maintenance ni Buboy ay tumaas na naman, samantalang ang kita niya sa paglalaba at pagtitinda ng kakanin ay nananatiling kapos. Tiningnan niya ang kahera, isang masungit na ale na kanina pa nakatingin sa kanya nang may halong inip. "Miss, kulang pa ng 50. Matabang na sabi ng kahera habang ngumunguya ng kung ano. "Hindi pwedeng utang ngayon. Alam mo naman ang patakaran." Napahigpit ang hawak ni Tala sa mga barya. Gusto niyang magmakaawa, ngunit naubos na yata ang lahat ng luha. At pakiusap niya noong gabing iyon. 5 taon na ang nakararaan. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang hiya, at dahan-dahang binawasan ang binibiling gamot. Inalis niya ang 2 banig ng pain reliever. Tiisin na lang muna ni Buboy ang sakit, o kaya ay dadamihan na lang niya ang masahe sa mga binti nito mamayang gabi. "Sige po, ito na lang muna." Bulong ni Tala. Ang boses ay pagod ngunit buo. Pagkaalis sa botika, dumaan siya sa munisipyo para kunin ang sadyang ipinupunta niya tuwing katapusan ng buwan. Ang sobre. Isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala, basta't nakalagay lang ay para kay Tala Magsaysay. Nang iabot ito sa kanya ng clerk, naramdaman ni Tala ang pamilyar na bigat sa kanyang tiyan. Ang perang nasa loob nito ay sapat para makabili ng gamot, bigas, at konting ulam para sa isang buwan. Ilang beses na niyang gustong punitin ito, itapon sa mukha ng kung sino man ang nagpapadala, dahil pakiramdam niya ay limos ito. Limos mula sa konsensya ng isang taong ayaw magpakilala. Pero sa tuwing nakikita niya si Buboy na nakaupo sa kanyang wheelchair, payat at hindi makalakad dahil sa kapabayaan ng iba, kinakain ni Tala ang kanyang pride. Tinatanggap niya ang pera dahil kailangan nilang mabuhay. Habang naglalakad pa uwi, napadaan siya sa lumang eskwelahan ng barangay. May bagong guro daw na dumating, sabi ng mga kapitbahay. Isang lalaking galing Maynila na nagboluntaryong magturo dito sa liblib na lugar. Hindi na sana lilingon si Tala, pero nahagip ng kanyang mata ang isang lalaking nag-aayos ng sirang bakod sa ilalim ng puno ng akasya. Nakatalikod ito. Ang kanyang balikat ay malapad, ngunit tila may pasan na mabigat na daigdig. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt na puti na namantsahan na ng pintura at pawis. Nang humarap ito para abutin ang martilyo, nakita ni Tala ang isang mukhang pamilyar, ngunit ibang-iba. May suot itong makapal na salamin. Ang kanyang mukha ay tinubuan na ng balbas at bigote na tila hindi inaalagaan. Ang mga mata nito, sa likod ng salamin, ay malungkot at malalim. Parang dagat na payapa sa ibabaw,
pero may bagyong namumuo sa ilalim. Nagkatinginan sila. Sa isang iglap, tila huminto ang ingay ng mga tricycle at naglalarong mga bata sa paligid. Ang lalaki ay natigilan. Ang hawak niyang martilyo ay muntik nang dumula sa kanyang kamay. May kung anong emosyon ang dumaan sa mukha nito. Gulat, takot at pangungulila. Agad na nag-iwas ng tingin si Tala. "Huwag kang assuming, Tala," saway niya sa sarili. Lahat ng lalaki sa Maynila pare-pareho lang. Binilisan niya ang lakad, yakap ang supot ng gamot na parang kayamanan. Nang makauwi, nadatnan niyang nagpupumilit si Buboy na abutin ang baso ng tubig sa mesa. Ang wheelchair nito na luma at kalawangin na ay sumabit sa nakausling pako sa sahig. "Buboy, huwag mong pilitin!" Sigaw ni Tala sabay takbo palapit sa kapatid. "Ate, uhaw na ako." "Sorry." Mangyak-ngyak na sabi ng binatilyo. Ngayon ay 12 anyos na ito, pero ang katawan ay parang sa 8 anyos lang dahil sa kakulangan sa nutrisyon at sa epekto ng aksidente. Habang inaayos ni Tala ang gulong ng wheelchair, narinig niya ang lagutok ng metal. Tuluyan nang nasira ang preno ng upuan. Napapikit na lang si Tala sa inis at pagod. Paano niya ito ipapaayos? Wala na siyang extra. Ang perang nasa sobre ay nakalaan na sa pagkain. Kinabukasan, kinailangan niyang ilabas si Buboy para sa check-up sa health center. Dahil sira ang wheelchair, kailangan niyang itulak ito nang may dobleng puwersa para hindi dumulaas pabalik sa mabatong daan na paahon. Ang araw ay tirik na tirik. Tumutulo ang pawis ni Tala mula sa kanyang noo, humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. "Ate, kaya mo ba? Pwede naman akong gumapang eh," sabi ni Buboy. Ang boses ay puno ng awa sa kapatid. "Ano ka ba, Buboy? Strong yata ang ate mo," sagot ni Tala. Bagamat ang totoo ay nanginginig na ang kanyang mga braso at binti. Ang gulong ng wheelchair ay pilit na lumalaban sa bawat bato sa daan. Sa kalagitnaan ng paahon na kalsada, biglang may tumalsik na bato at na-stuck ang isang gulong sa lubak. Nawalan ng balanse si Tala. Ang bigat ng wheelchair ay humila sa kanya pabalik. "Nako!" sigaw niya. Akmang tutumba ang wheelchair kasama si Buboy nang biglang may matitipunong kamay na sumalo sa hawakan nito. Ang bigat na kanina ay halos bumali sa likod ni Tala ay biglang gumaan. Napatingin si Tala sa tabi niya, ang bagong guro. Malapitan, naamoy niya ang pinaghalong amoy ng sabong panlaba at kahoy. Isang amoy, nakakaiba pero nakakapante. Ang mga braso ng lalaki ay nakadepensa sa likod ng wheelchair. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw dahil sa puwersa ng pagsalo. "Ako na," maikling sabi ng lalaki. Ang boses niya ay mababa at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Wala nang nagawa si Tala, kundi tumabi. Sa paglipat ng pwesto ng lalaki, nagkadikit ang kanilang mga balikat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang kakaibang kuryente. Isang init na mabilis na gumapang mula sa kanyang braso patungo sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumayo, tila napaso. "Salamat," utal na sabi ni Tala. Tinulak ng lalaki ang wheelchair nang walang kahirap-hirap hanggang sa marating nila ang patag na bahagi ng kalsada sa tapat ng health center. Nang huminto sila, lumuhod ang lalaki sa harap ni Buboy para ayusin ang footrest na natanggal. "Okay ka lang ba, kid?" tanong ng lalaki kay Buboy. "Opo, sir. Ang lakas niyo po." Nakangiting sagot ni Buboy. Tumayo ang lalaki at humarap kay Tala. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ng matagalan. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Tala ang isang pares ng mata na tila nangungusap. Tila humihingi ng tawad sa kasalanang hindi niya alam. "Ay Marco," pakilala nito. Hindi siya nag-alok ng kamay para makipagkamay. Nakapamulsa lang siya, tila takot na madikit ulit kay Tala. Bagong teacher sa elementarya. "Tala,
Sagot niya, pilit na pinapatigas ang boses. Salamat sa tulong, Sir Marco. Pero kaya na namin to. Tumangulang si Marco, hindi ito namilit. Ingat kayo, delikado ang daan. Pumasok na si Tala at Buboy sa health center. Pero ramdam ni Tala ang bigat ng tingin ni Marco sa kanyang likuran. Pagkaupo nila sa waiting area, hindi na malaya ni Tala na nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Ang ingay ng electric fan at ang init ng tanghali ay nagpatulog sa kanyang diwa. Hindi niya alam na sa labas ng bintana, nandoon pa rin si Marco. Nakadungaw si Marco sa bintana ng health center. Pinapanood ang pagtulog ni Tala. Ang babaeng dati ay puno ng sigla at tawa, ngayon ay may mga guhit na ng pagod sa mukha. Ang mga kamay nito na dati ay malambot, ngayon ay magaspang na sa kakatrabaho. Gustong-gusto ni Marco na pumasok, hawin ang hibla ng buhok na tumatakip sa mata ni Tala at sabihing, "Nandito na ako, hindi ka na mahihirapan." Pero hindi pwede. Siya si Alon Reyes, ang taong pumatay sa mga pangarap nito. Ang taong dahilan kung bakit nasa wheelchair si Buboy. Ang bawat minutong paghinga niya ay isang insulto sa paghihirap ni Tala. Ang tanging karapatan lang niya ngayon ay maging si Marco, ang anino na magbabantay, magbibigay, pero hindi kailanman pwedeng magmay-ari. Dahan-dahang inangat ni Marco ang kanyang kamay. Pilit na inaabot ang imahe ni Tala sa hangin bago niya ito ibinaba ng marahan, kasabay ng isang mabigat na buntong hininga. Nagising si Tala nang tawagin na ang pangalan ni Buboy. Pagkalabas nila ng health center, papalubog na ang araw. Ang langit ay nagkulay ube at dalandan, isang tanawin na sana ay maganda kung hindi lang ito nagpapaalala ng paparating na dilim. Nagpasya siyang dumaan sa gilid ng ilog pauwi dahil mas patag ang daan doon. Habang tinutulak niya ang wheelchair, natigilan siya. Sa di kalayuan, sa may pampang kung saan tanaw ang mga guho ng lumang tulay, may nakatayong tao, si Teacher Marco. Nakatayo ito ng tuwid, nakaharap sa ilog na umagos ng tahimik. Ang hangin ay nililipad ang laylayan ng kanyang damit. At sa pagtitig ni Tala sa likod ng lalaki, bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tindig na yon, ang paraan ng pagbaluktot ng kanyang balikat habang nakapamulsa, ang kalungkutan na bumabalot sa kanya. Bumalik ang alaala ng gabing iyon, 5 taon na ang nakararaan. Ang likod ni Alon habang naglalakad palayo sa kanya sa gitna ng ulan. Ang likod ng taong tumalikod sa kanya nung kailangan niya ito. Bakit ang isang estranghero ay may hugis ng kanyang pinakamasakit na alaala? Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay mabilis at masakit. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin. Lumingon si Marco. Sa dilim ng dapit hapon, hindi maaninag ni Tala ang mukha nito. Pero naramdaman niya ang bigat ng tingin nito na tumagos sa kanyang kaluluwa. Mabilis na umiwas ng tingin si Marco at naglakad palayo. Papasok sa dilim ng kawayanan. Iniwan si Tala na nakatayo sa pampang, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa multo ng nakaraan na tila nagbalik para maningil. Ang bubong ng maliit na bahay ni Tala ay parang isang matandang may sakit na hindi na kayang sanggahin ang bawat patak ng ulan. Sa tuwing bumubuhos ang tubig mula sa langit, abala si Tala sa paglalagay ng mga timba at palanggana sa sahig. Ang tunog ng tubig na pumapatak sa mga sisidlan ay naging ritmo na ng kanilang buhay. Isang malungkot na musika na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kahirapan. Ngunit ngayong hapong ito, iba ang tunog na naririnig sa loob ng bahay. Hindi ang pagpatak ng ulan, kundi ang mabibigat at determinadong hakbang ng isang lalaki at ang tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy. Si Teacher Marco, nasa itaas ito ng kanilang bubong, nagkukumpuni ng mga butas na matagal nang pinoproblema ni Tala. Sa ibaba, nakadungaw si Buboy sa bintana, manghang-mangha sa ginagawa ng kanyang guro. Si Tala naman ay nasa kusina,
Naghihiwa ng kamatis para sa kanilang hapunan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa lalaking nasa itaas. Nang mag-alok si Marco na ayusin ang kanilang bubong at turuan si Buboy ng pagbasa tuwing hapon, tinanggihan ito agad ni Tala. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Ayaw niyang masanay na may umaalalay sa kanya. Ngunit nang makita niya ang lungkot sa mata ni Buboy at ang determinasyon sa mukha ni Marco, napilitan siyang pumayag. "Just let me help, Tala." Ang sabi ni Marco sa kanya kanina. Ang boses nito ay mababa at parang nagmamakaawa. Para kay Buboy naman ito. At ngayon, habang pinapakinggan niya ang bawat pukpok ng martilyo, hindi maiwasan ni Tala na makaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib. Matagal na panahon na simula nang may marinig siyang tunog ng isang lalaking nagtatrabaho sa kanilang bahay. Ang presensya ni Marco ay tila pumupuno sa mga puwang na iniwang blangko ng nakaraan. Bumaba si Marco mula sa hagdan na kawayan ng matapos ang trabaho. Basang-basa ito ng pawis. Ang kanyang puting t-shirt ay dumikit sa kanyang katawan na nagpabakat sa hubog ng kanyang likod at balikat. Agad na nag-iwas ng tingin si Tala at itinuon ng pansin sa niluluto niyang tuyo. "Ayos na ang bubong," bungad ni Marco habang pinupunasan ang noo gamit ang likod ng kanyang palad. "Pinalitan ko na rin ang marupok na kahoy sa may pinto. Delikado kasi para sa wheelchair ni Buboy." "Salamat, sir," sagot ni Tala nang hindi lumilingon. "Nakakahiya. Guro ka dito, tapos ginagawa kitang karpintero." Narinig niya ang mahinang tawa ni Marco. Hindi ito tawa ng panguuyam, kundi tawa ng isang taong masaya sa simpleng bagay. "Mas gusto ko ito. Mas tahimik ang utak ko kapag nagtatrabaho ang kamay ko." Lumapit si Marco sa mesa kung saan naroon si Buboy. Inilabas niya ang ilang librong pambata mula sa kanyang bag. Nagsimula silang mag-aral. Pinakinggan ni Tala ang boses ni Marco habang nagtuturo. Mahinahon ito, matiyaga. Ibang-iba sa mga mapanghusgang boses na naririnig niya sa munisipyo o sa palengke. "Sir, dito na po kayo maghapunan," yaya ni Buboy. "Masarap magluto si ate ng sinangag." Natigilan si Tala. Wala silang ulam kundi tuyo at kamatis. Nakakahiya sa isang guro na galing sa Maynila. Akmang sasalungatin sana niya ang kapatid nang sumagot agad si Marco. "Sige ba? Paborito ko yan." Nang ihain ni Tala ang pagkain, hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Marco. Ang hapagkainan ay maliit lamang, kaya naman ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki na katabi niya. Ang amoy ng piniritong isda at bawang ay humalo sa amoy ng pawis at ulan na dala ni Marco. Isang amoy na kakaiba ngunit nakakapante. Kumain si Marco ng walang arte. Nagkamay ito tulad nila. Bawat subo ay tila ninanamnam niya. Parang ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. "Alam mo, Buboy," kwento ni Marco habang hinihimay ang isda para sa bata. "Noong bata ako, akala ko ang kaligayahan ay nasa malalaking gusali at maraming sasakyan. Pero mali ako." "Bakit po, sir?" tanong ni Buboy. Ang mga mata ay nanlalaki sa interes. Tumingin si Marco kay Tala. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bombilya, ang mga mata nito sa likod ng salamin ay tila basag na salamin na pilit binubuo. "Dahil ang tunay na kaligayahan ay nasa pag-uwi," sagot ni Marco. Ang boses ay halos pabulong. Nasa pagkakataong makabawi sa mga nasayang na oras. Hindi naintindihan ni Buboy ang lalim ng sinabi nito, pero naintindihan ni Tala ang lungkot sa tono nito. Napatingin siya sa braso ni Marco habang inaabot nito ang pitsel ng tubig. Doon, sa kanyang kanang braso, ay may isang mahabang peklat. Mukhang luma na ito, pero malalim. Tila hiwa ng isang matalim na bagay o bunga ng isang matinding aksidente. Napansin ni Marco na nakatitig si Tala sa peklat.
Mabilis niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit upang takpan ito. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Tumayo si Tala para ligpitin ang mga pinagkainan upang basagin ang bigat ng hangin. Dinala niya ang mga plato sa lababo. Ang kanyang isip ay magulo. Sino ka ba talaga, Marco? Bakit parang pasan mo ang mundo? At bakit? Bakit ang gaan ng loob ni Buboy sa'yo? Habang nagsasabon ng plato, nadulas ang kanyang kamay dahil sa pagmamadali. Ang basag na pinggan ay lumikha ng matinis na tunog sa katahimikan at naramdaman na lang ni Tala ang hapdi sa kanyang daliri. Aray! Napasinghap siya. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Marco. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang palad ng lalaki ay magaspang at mainit. Balot ng kalyo ng pagtatrabaho, samantalang ang kamay ni Tala ay nanginginig at basa. Dumudugo. Bulong ni Marco. Wala ang karaniwang formalidad ng isang guro. Ang tono niya ay puno ng pag-aalala, na higit pa sa kinakailangan. Dinala siya ni Marco sa may ilaw. Kumuha ito ng malinis na tela mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ng dugo sa daliri ni Tala. Napakabagal ng kilos ni Marco. Tila ba ang kamay ni Tala ay gawa sa porselana na maaaring mabasag anumang oras. Nakatitig lang si Tala sa mukha ni Marco habang ginagawa nito iyon. Masyado silang malapit. Amoy niya ang hininga nito. Nakikita niya ang paggalaw ng panga nito habang seryosong tinitignan ang sugat. Ang puso ni Tala ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam ng inaalagaan, ng pinahahalagahan. Pakiramdam na akala niya ay namatay na kasama ng pag-alis ni Alon. Nag-angat ng tingin si Marco. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, nawala ang guro, nawala ang tindera. Ang natira lang ay isang lalaki at isang babae na parehong may mga sugat na hindi nakikita. Bumaba ang tingin ni Marco sa mga labi ni Tala bago mabilis na bumalik sa mga mata nito. May dumaang pagnanais sa mukha ng lalaki na agad ding pinalitan ng takot at pagpipigil. Binitawan niya ang kamay ni Tala ng dahan-dahan, tila ba napaso siya. Maliit lang naman ang sugat, sabi ni Marco, ang boses ay garalgal at mababa. Uhugas lang ako ng kamay. Tumalikod agad si Marco at lumabas sa may batalan. Naiwan si Tala na nakahawak sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang sarili. Baliw ka na, Tala, bulong niya sa sarili. Naaawa lang siya sa'yo. Nang bumalik si Marco, maaliwalas na ang mukha nito, bagamat may lungkot pa rin sa mga mata. Nagpaalam na ito kay Buboy. Sir, babalik po kayo bukas? Tanong ni Buboy habang inaayos ang gulong ng kanyang wheelchair. Oo naman, marami pa tayong aaralin. Nakangiting sagot ni Marco habang ginugulo ang buhok ng bata. Tumingin si Buboy kay Tala, tapos kay Marco. Ang bata, sa kanyang kawalang malay, ay binitawan ang mga salitang dumurog sa katahimikan ng gabi. Sana ikaw na lang ang tatay ko, Sir Marco, para hindi na iiyak si ate tuwing gabi. Natigilan si Tala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hiya. Buboy, ano bang sinasabi mo? Tumingin si Tala kay Marco, handang humingi ng paumanhin sa sinabi ng kapatid. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Marco ay nagpatigil sa kanya. Wala doon ang gulat o ang pagkailang. Nakatitig si Marco kay Buboy na may halong matinding sakit at pagsisisi. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka. Tila may gustong sabihin na katotohanan, ngunit hindi maaari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita, nanginginig sa pagpipigil. Sa sandaling iyon, parang gustong lumuhod ni Marco at sabihing, ako ang dapat na naging ama mo. Kung hindi lang ako naging duwag. Ngunit sa halip, ngumiti si Marco. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting punit at masakit tignan.
Swerte ang magiging tatay mo, Buboy, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Dahil napakabait mong anak at napakatapang ng ate mo. Tumingin si Marco kay Tala sa huling pagkakataon bago tumalikod. Mauuna na ako. Mag-ingat kayo. Sinundan ni Tala ng tingin ang paglalakad ni Marco palayo sa kanilang bahay. Tinatahak ang madilim na daan pabalik sa bayan. Ang tulay na kawayan na tinatawiran nito ay lumangit-ngit sa bawat hakbang. Tila sumisigaw sa bigat ng lihim na dala ng lalaki. Napahawak si Tala sa band-aid sa kanyang daliri. Ang init ng hawak ni Marco ay nandoon pa rin at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon natakot si Tala. Hindi dahil sa bagyo o gutom, kundi dahil sa posibilidad na ang puso niyang bato ay muling tumitibok para sa isang taong hindi naman niya lubusang kilala. Isinara niya ang pinto, ngunit alam niyang may nabuksan na sa gabing iyon na hindi na muling maisasara. Dumating ang tag-ulan ng walang pasabi, tulad ng isang bisitang hindi inimbita na pilit na pumapasok sa loob ng bahay. Sa labas, ang langit ay nagkulay abo at ang hangin ay humihip ng malakas na nagpapagalaw sa mga dahon ng saging at nagpapakalansing sa mga yero ng kapitbahay. Para sa marami, ang ulan ay biyaya sa pananim, ngunit para kay Tala, ang bawat patak ng tubig sa bubong ay parang mga daliring kumakatok sa pinto ng kanyang nakaraan, nagpapaalala sa gabing tinangay ng tubig ang lahat ng kanyang mahal. 2:00 ng madaling araw nang magising si Tala. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang panaginip. Sa kanyang pagtulog, narinig niya muli ang dagundong ng tubig, ang tunog ng dam na bumibigay, ang sigaw ni Lola, at ang pag-iyak ni Buboy. Napabangon siya sa kanyang banig, habol ang kanyang hininga, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at humahalo sa kanyang luha. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang tunog nito sa kanilang bubong ay nakabibingi, tila ba gusto nitong gibain ang munti nilang tahanan. Napatingin si Tala kay Buboy na mahimbing na natutulog sa kabilang papag. Gusto niyang maging matapang para sa kapatid. Ngunit ang trauma ay isang halimaw na hindi madaling patayin. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Tala. Napaluhod siya sa sahig, tinatakpan ng kanyang mga tainga, pilit na pinatatahimik ang mga boses sa kanyang isipan. Tama na, tama na. Bulong niya, habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa takot. Sa gitna ng ingay ng bagyo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Hindi ito sa pilitan, kundi dahan-dahan. Sa takot ni Tala, inakala niyang ito na ang baha na papasok upang kunin sila, ngunit ang pumasok ay isang anino ng tao na may dalang flashlight. Tala? Ang boses ay pamilyar, mababa, nag-aalala, at puno ng pag-iingat. Si Teacher Marco, basang-basa ito, suot ang isang kapote na tumutulo pa ang tubig sa sahig. May dala itong martilyo at ilang piraso ng kahoy. Nakita kong nililipad na ang yero niyo sa likod. Inayos ko lang. Paliwanag nito, ngunit natigil siya nang makita si Tala na nakaupo sa sahig, nanginginig at umiiyak. Agad na binitawan ni Marco ang kanyang mga gamit at lumapit. Tala, anong nangyayari? May masakit ba? Hindi makasagot si Tala. Ang nakikita niya ay hindi si Marco, kundi ang madilim na tubig na papalapit. Ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Panic attack. Walang pagdadalawang isip na lumuhod si Marco sa harap niya. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Tala. Ang init ng palad nito ay tumagos sa manipis na damit pantulog ni Tala, isang mainit na angkla sa gitna ng kanyang pagkalunod. Tala, nandito ako. Ligtas kayo. Huminahon ka. Bulong ni Marco. Ngunit hindi tumitigil ang panginginig ni Tala. Kaya naman, ginawa ni Marco ang isang bagay
na hindi dapat gawin ng isang estranghero. Hinila niya si Tala palapit at niyakap ito ng mahigpit. Isinandal niya ang ulo ni Tala sa kanyang dibdib, hinahayaan na marinig nito ang tibok ng kanyang puso, isang ritmong matatag at panatag. At pagkatapos, nagsimula siyang humuni. Isang lumang himig na pampatulog. Hmm, hmm. Nanigas si Tala sa yakap ni Marco. Ang himig na iyon ang kantang laging inaawit sa kanya ni Alon noon tuwing hindi siya makatulog dahil sa pagod sa bukid. Iyon ang himig na nagpapatahan sa kanyang mga pangamba 5 taon na ang nakararaan. Paanong ang bagong gurong ito na galing sa Maynila ay alam ang himig ng kanyang puso? Dahan-dahang humupa ang takot ni Tala. Ngunit napalitan ito ng matinding pagkalito at hinala. Kumawala siya sa yakap ni Marco at tinitigan ito sa mata. Sa liwanag ng flashlight na nakalapag sa sahig, nakita niya ang mukha ni Marco. Ang salamin nito ay puno ng hamog. Ang kanyang buhok ay basa at magulo. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa emosyon. "Bakit alam mo ang kantang yan? Bakit pakiramdam ko? Kilala kita." Nakita ni Tala ang pagdaan ng takot sa mga mata ni Marco. Napalunok ito. Umiwas ito ng tingin at tumayo. Kunwaring inaayos ang kanyang kapote. "Narinig ko lang yan sa mga matatanda sa kabilang baryo," sagot ni Marco. Ngunit ang boses nito ay hindi kapani-paniwala. Sabi nila, pampatahan daw yan sa mga natatakot. Sinungaling, bulong ng isip ni Tala. Ngunit ang puso niya ay gustong maniwala. Gusto niyang maniwala na may isang taong handang sumugod sa bagyo para lang ayusin ang kanyang bubong at patahanin siya sa kanyang bangungot. "Ganun ba?" Malamig na sagot ni Tala. Bagamat sa loob niya ay nag-aaway ang pag-asa at galit. "Salamat sa pag-aayos ng bubong. Pwede ka nang umalis." Hindi umalis si Marco. Tumingin ito sa bintana kung saan raragasa pa rin ang ulan at hangin. Delikado sa labas at bakali pa rin ulit ang yero. "Dito muna ako sa labas sa may silong. Babantayan ko kayo." Bago pa makatutol si Tala, lumabas na si Marco at isinara ang pinto. Hindi na muling nakatulog si Tala ng gabing iyon. Nakinig lang siya sa ulan at sa paminsan-minsang paggalaw ni Marco sa labas ng kanilang dingding na sawali. Alam niyang nandoon ito, nakaupo sa papag sa silong. Binabantayan sila tulad ng isang tapat na aso o tulad ng isang taong may malalim na pagsisisi. Kinaumagahan, tumigil na ang ulan. Ang paligid ay basa at maputik, ngunit ang araw ay nagsisimula nang sumilip sa mga ulap. Lumabas si Tala, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Nakita niya si Marco na nakahiga sa papag, nakawayan sa labas ng kanilang pinto. Nakabaluktot ito dahil sa lamig, yakap ang kanyang sarili. Ang salamin nito ay nakalagay sa sahig, katabi ng martilyo. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tulog si Marco nang walang salamin. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang mga linya sa noo, ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi. May mga peklat ng panahon at pagod. May balbas na tumatakip sa panga. Ngunit, "Alon," bulong niya sa hangin. Parang siya, pero parang hindi. Ang Alon na kilala niya ay makinis, maporma, at laging amoy pabango. Ang lalaking ito ay amoy lupa, amoy pawis, at mukhang pasa ng daigdig. Kung siya nga ito, bakit siya nagkaganito? At kung hindi siya ito, bakit ang puso ni Tala ay tumitibok ng ganito para sa kanya? Kumuha si Tala ng isang lumang kumot sa loob at dahan-dahang inilagay ito sa katawan ni Marco. Sa pagdampi ng tela, bahagyang gumalaw si Marco at bumulong sa kanyang pagtulog. "Patawad, Tala." Nanigas si Tala. Narinig niya ba yon ng tama? O guni-guni lang ng kanyang pusong uhaw sa hustisya?
Bago pa siya makapag-isip, isang tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang tunog na hindi nababagay sa kanilang liblib na lugar. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Napatingin si Tala sa daan. Isang itim na SUV. Ang dahan-dahang pumapasok sa maputik na kalsada ng resettlement area. Ang sasakyan ay makintab pa rin kahit may mga talsik ng putik. Simbolo ng yaman at kapangyarihan na matagal nang kinamumuhian ni Tala. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Nakaboots ito ng mataas, naka-shades kahit hindi pa naman tirik ang araw, at suot ang isang ngiti na puno ng lason. Isabel. Tila tumigil ang paghinga ni Tala. Ang babaeng sumira sa buhay niya 5 taon na. Ang nakararaan ay narito na naman. Tinanggal ni Isabel ang kanyang shades at tiningnan ang paligid ng may pandidiri. Napadako ang tingin nito sa papag kung saan natutulog si Marco. Nakita niya ang lalaking nakabaluktot, suot ang maruming damit, at binabantayan ng kumot ni Tala. Isang nakakapanindig balahibong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang ngingiti ng pagkakilala, isang ngiti ng tagumpay. Well, ang sabi ni Isabel, ang boses ay matinis at puno ng pang-uuyam. Ang ganda naman ng eksena, ang prinsesa ng basura at ang kanyang... Tumingin siya ng diretso kay Tala. Ang mga mata ay nanlilisik. At ang kanyang aliping sa gigilid. Nagising si Marcos sa boses. Agad itong napabangon. Kinapa ang kanyang salamin. Nang makita niya kung sino ang nasa harap nila, namutla siya. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Tala. Isabel, bulong ni Marco/Alon. Hello, darling, sagot ni Isabel. Tapos na ang taguan. Ang paghinto ng makina ng itim na sasakyan ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong resettlement area. Tila ba pati ang hangin ay natakot huminga. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Isabel. Suot ang isang puting blusa na masyadong malinis para sa lugar na puno ng alikabok at isang pares ng sapatos na ang halaga ay katumbas na ng isang taong kita ng pamilya, ni Tala. Tinanggal ni Isabel ang kanyang salamin sa mata at nilibot ang paningin sa paligid. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang nangiting hindi naman abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang reyna na dumadalaw sa kanyang mga alipin. Nang dumako ang tingin niya kay Tala, lumalim ang kanyang nangiti, ngunit wala itong dalang init. Tala magsaysay, bati ni Isabel. Ang boses niya ay matinis at puno ng paimbabaw na tuwa. Lumapit ito ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang takong sa sementadong daan ay tila mga pukpok ng martilyo sa dibdib ni Tala. Look at you. Still here. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang alaala ng gabing iyon, kung paano siya itinaboy at ipinagpalit ni Alon dahil sa babaeng ito, ay bumalik ng may panibagong hapdi. Ngunit hindi na siya ang dating Tala, na iiyak na lang sa isang sulok. Tumindig siya ng tuwid, hinarap si Isabel ng walang takot, bagamat ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang palda upang itago ang panginginig. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Tanong ni Tala. Ang boses niya ay mababa at matatag. Tumawa ng mahina si Isabel, isang tawang parang tunog ng barya na nahuhulog sa sahig. Charity, darling, ang kumpanya namin ay magbibigay ng tulong sa mga nasalanta. Noon, better late than never, right? Napadako ang tingin ni Isabel sa likuran ni Tala, kung saan nakatayo si Marco. Ang guro ay nakayuko, pilit na tinatakpan ng anino ng kanyang sombrero ang kanyang mukha. Halatang gusto nitong maglaho na parang bula. Naglakad si Isabel palapit kay Marco. Bawat hakbang ay sinasadya. Bawat segundo ay parang hinihila.
alam ni Isabel. Alam na alam niya kung sino ang nasa harap niya at ninanamnam niya ang takot na nakikita niya sa postura ng lalaki. "And who is this?" tanong ni Isabel, habang kunwaring inusisa ang suot ni Marco na maruming t-shirt at pantalon. Isang volunteer? Or a lost soul trying to hide? Nag-angat ng tingin si Marco. Sa likod ng kanyang salamin, nagtama ang paningin nila ni Isabel. Ang mga mata ni Alon ay nagmamakaawa, puno ng babala at takot. "Huwag!" ang sinisigaw ng kanyang titig. "Huwag dito! Huwag ngayon!" Ngumisi si Isabel. "You look familiar. Parang nakita na kita somewhere. Somewhere more expensive." Bago pa makasagot si Marco, humarang si Tala sa pagitan nila. Ang kanyang proteksyon sa guro ay naging automatic, dala ng pasasalamat at ng namumuong pagtingin na pilit niyang itinatanggi. "Shabu, si Teacher Marco," matigas na sabi ni Tala. "Guro siya dito. Wala siyang kinalaman sa'yo o sa kumpanya mo. Kung nandito ka para mang-insulto, umalis ka na." Tinaasan ng kilay ni Isabel si Tala. "Wow! Ang tapang na natin ngayon ah. Dati raati, lumuluhod ka lang at nagmamakaawa sa..." "Isabel," putol ni Marco. Ang boses niya ay may awtoridad na hindi nababagay sa itsura ng isang simpleng guro. "Can we talk? Privately?" Nagkibit balikat si Isabel. "Sure, Miss Tala. Hihiramin ko muna ang teacher nyo. May pag-uusapan lang kami tungkol sa donation." Sumunod si Marco kay Isabel palayo sa mga tao, papunta sa likod ng malaking puno ng akasya kung saan nakaparada ang sasakyan. Naiwan si Tala na nakatanaw. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at hinala. Bakit kilala ni Marco si Isabel? Bakit parang takot na takot ito kanina? Sa likod ng puno, nawala ang nangiti ni Isabel. Humarap siya kay Alon at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ng palad sa pisngi ay umalingaw-ngaw, ngunit tiniis ito ni Alon nang walang reklamo. "Look at you," pandidiri ni Isabel. "Kakaawa ka, Alon Reyes. 5 years kitang hinanap. Ang akala ng board of directors, patay ka na o nagtanan sa ibang bansa. Yun pala, nandito ka lang, naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang babaeng tinalikuran mo." "Umalis ka na, Isabel," madiin na bulong ni Alon habang hinihimas ang namumulang pisngi. "Wala na akong kinalaman sa inyo. Ibinigay ko na ang lahat ng shares ko. Leave us alone." "Us?" Tumawa ng mapakla si Isabel. "There is no us, Alon, at hindi ako nandito para sa shares mo. Nandito ako dahil kailangan ko ang pirma mo. Gustong bawiin ng kumpanya ang lupaing ito para sa Phase 2 ng power plant. At dahil ikaw pa rin ang technical consultant sa lumang kontrata, kailangan ko ang validation mo na ang lupa dito ay unsafe para tirhan." Nanlaki ang mata ni Alon. "Nababaliw ka na ba? Ito na lang ang tirahan nila. Kung paaalisin mo sila dito, saan sila pupulutin?" "I don't care," sagot ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang kuko. "Pumirma ka at aalis ako ng tahimik. Hindi ko sasabihin sa Tala mo na ang lalaking nag-aayos ng bubong niya at ang lalaking pumatay sa lola niya ay iisa." Tinitigan ni Alon ang babaeng nasa harap niya. Dati, akala niya ay maganda ito. Ngayon, nakikita niya ang kapangitan ng kaluluwa nito na tumatagos sa mamahaling make-up. "Hindi ko gagawin yan," sagot ni Alon. Hinding-hindi ko na sila lolokohin ulit. Sabihin mo sa kanya ang totoo kung gusto mo. Handa akong harapin ang galit niya, pero hindi ko ibebenta ang kinabukasan nila." Nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Mula sa pang-uuyam, naging purong galit ito. "Talaga? Handa kang makita niya kung gaano kakademonyo? Fine. Let's see kung hanggang saan ang tapang mo." Akmang tatalikod na si Isabel para bumalik kay Tala nang hawakan siya ni Alon sa braso. "Isabel, please, wag mo siyang idamay. Bitawan mo ako."
Sigaw ni Isabel. Sa lakas ng sigaw niya, napatingin ang mga tao, kabilang na si Tala na kanina pa nakamasid sa malayo. Nakita ni Tala na hinahawakan ni Marco si Isabel at sa paningin niya, parang sinasaktan ng guro ang bisita. Ngunit nakita rin niya ang pagtulak ni Isabel kay Marco, kaya napaupo ito sa putikan. Doon naputol ang pisi ni Tala. Tumakbo siya palapit at tinulungan si Marco na tumayo. Hinarap niya si Isabel na ngayon ay nagpapagpag ng damit na para bang nadumihan ng matinding sakit. "Umalis ka na!" utos ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Wala kaming kailangan sa'yo. Hindi namin kailangan ng donasyon mo. Kung kapalit nito ay ang pang-aalipusta mo sa mga tao dito." Tinitigan ni Isabel si Tala. Pagkatapos ay si Marco na nakayuko sa likod nito. Isang masamang plano ang nabuo sa isip ni Isabel. Kung hindi niya makuha ang gusto niya sa santong dasalan, kukunin niya ito sa santong paspasan. "Fine," sabi ni Isabel habang sumasakay sa kanyang sasakyan. "Aalis ako. Pero tandaan niyo to, ang apoy na sinimulan niyo, hindi niyo kayang patayin." Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na umalis. Nag-iwan ng makapal na usok at putik sa mukha ni Tala at Marco. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Tala. Ang banta ni Isabel ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Nakaupo siya sa bintana, pinagmamasdan ng kadiliman. Si Marco ay umuwi na sa barracks ng eskwelahan, ngunit ang lungkot sa mata nito kanina ay hindi mawala sa isip ni Tala. "Ate, amoy sunog," biglang sabi ni Buboy na nagising mula sa pagkakatulog. Napakunot noo si Tala. Oo nga, amoy goma at kahoy na nasusunog at hindi ito galing sa kalan. Tumingin siya sa labas at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, sa direksyon ng eskwelahan at health center kung saan nakatambak ang mga gamot at relief goods, may kulay kahel na liwanag na tumutupok sa dilim. Ang apoy ay mabilis na kumakalat. Nilalamon ang luma at tuyong kahoy ng gusali. "Sunog! May sunog!" sigaw ng isang kapitbahay. Mabilis na binuhat ni Tala si Buboy pabalik sa wheelchair at lumabas ng bahay. Ang buong barangay ay nagkakagulo. Ang mga tao ay tumatakbo dala ang mga timba ng tubig. Ang init ng apoy ay abot hanggang sa kinatatayuan nila. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang apoy, kundi ang sigaw ng isang tanod na tumatakbo mula sa nasusunog na gusali. Nakita namin siya na tumatakbo palabas bago sumabog ang tangke." "Sino?" tanong ng kapitan ng barangay. "Si Teacher Marco. Siya ang may gawa nito." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tala. Hindi magagawa ni Marco yon. Ang lalaking nag-ayos ng bubong niya? Ang lalaking nagturo kay Buboy? Imposible. Ngunit nang tumingin siya sa direksyon ng barracks ng mga guro, wala doon si Marco. At sa paanan ng nasusunog na bodega, nakita niya ang isang pamilyar na sombrero, ang sombrerong suot ni Marco kanina, na ngayon ay inaapakan ng mga galit na taong bayan. Nilingon ni Tala ang dilim kung saan naglaho ang sasakyan ni Isabel kanina. Naalala niya ang huling sinabi nito tungkol sa apoy. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa buhay at kamatayan. At si Marco ang itinalagang alay sa dambana ng kasakiman ni Isabel. Ang usok mula sa nasunog na bodega ay nanunuot pa rin sa hangin, humahalo sa amoy ng galit at pawis ng mga taong nagtipon sa plaza ng barangay. Ang umagang yon ay walang dalang pag-asa, kundi isang mabigat na ulap ng paghuhusga. Sa gitna ng nagkakagulong masa, nakaupo si Marco sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay hindi nakapos-as, ngunit ang paraan ng pagyuko ng kanyang balikat ay tila bapasan niya ang bigat ng 1,000 kadena. Nakatayo si Tala sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa wheelchair ni Buboy. Ang puso niya ay parang tambol na mabilis ang pagtibok, hindi dahil sa takot sa sunog, kundi sa takot na baka totoo ang sinasabi ng mga tao.
Siya ang may kasalanan. Sigaw ng isang tanod habang itinuturo si Marco. Nakita namin siyang umaaligid sa bodega. Bago sumiklab ang apoy, dayo lang siya dito. Wala siyang pakialam sa atin. Hindi yan totoo, sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo ang loob. Iniwan niya si Buboy sa pangangalaga ng isang kapitbahay at sumugod sa gitna, humarang sa pagitan ni Marco at ng galit na kapitan ng barangay. Mabuting tao si Teacher Marco. Tinulungan niya kaming ayusin ang bahay namin. Tinuturuan niya ang mga bata. Wala siyang dahilan para sunugin ang mga relief goods. Nag-angat ng tingin si Marco. Sa likod ng kanyang maruming salamin, nakita ni Tala ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Tumingin ito kay Tala nang may halong pagmamahal at matinding lungkot. Isang tingin na nagsasabing, "Huwag mo akong ipagtanggol, Tala. Hindi ako karapat-dapat." "Tala, tama na," bulong ni Marco. Ang boses ay paos. "Umuwi na kayo ni Buboy." "Hindi," matigas na sagot ni Tala. Hinarap niya ang mga tao. "Wala kayong ebidensya. Puro hinala lang kayo dahil hindi niyo siya kilala." Sa gitna ng sigawan, isang pamilyar na tunog ng palakpak ang umalingaw-ngaw. Mabagal, mapang-asar. Humiwi ang dagat ng mga tao upang bigyang daan si Isabel. Suot ang isang itim na bestida na tila papunta siya sa isang lamay. Naglakad siya patungo sa gitna ng plaza. Ang kanyang mukha ay may bahid ng kunwaring awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa ng isang manlalarong hawak na ang alas. "How touching," sabi ni Isabel. Ang boses ay malinaw na naririnig ng lahat. Ang tapat na si Tala, ipinagtatanggol ang kanyang bayani. Lumapit si Isabel kay Tala at hinawakan ito sa balikat. Agad na inalis ni Tala ang kamay ng babae na parang may dumapong insekto. "Anong ginagawa mo dito?" asik ni Tala. "I'm here to save you, Tala," sagot ni Isabel nang may ngiting matamis at nakalalason. Humarap siya sa kapitan at sa mga tao. "Mga kababayan, nagkakamali kayo. Hindi arsonist ang lalaking ito." Nakahinga ng maluwag si Tala. Sa wakas, sasabihin na ni Isabel na inosente si Marco. Ngunit ang sunod na sinabi ni Isabel ay parang punyal na dahan-dahang itinarak sa dibdib ni Tala. Hindi siya isang hamak na arsonist lang. Pagpapatuloy ni Isabel habang naglalakad paikot kay Marco, siya ay isang taong mas makapangyarihan pa dyan. Isang taong kilalang-kilala ninyo, lalo na ikaw. Tala. Huminto si Isabel sa harap ni Marco. Dahan-dahan, inabot ni Isabel ang salamin sa mata ni Marco at tinanggal ito. Walang nagawa si Marco, hinayaan niya lang ito. Kasabay ng pagtanggal ng salamin, tinabig ni Isabel ang sombrero ng lalaki. Ang mukha ni Marco ay tumambad sa liwanag ng araw. Wala na ang salamin. Ang mga mata niya ay pagod, ngunit pamilyar na pamilyar. Ang hugis ng kanyang panga, ang kurba ng kanyang kilay, kahit may balbas, hindi maitatanggi ang katotohanan. Naglabas si Isabel ng isang lumang dyaryo mula sa kanyang bag at itinaas ito para makita ng lahat. Sa headline, naroon ang litrato ng isang mas batang lalaki, naka-hard hat at nakangiti sa tabi ng dam. "Kilalanin ninyo," sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng tagumpay. Hindi ito si Teacher Marco. Ito si Engineer Alon Reyes, ang punong inhinyero na pumirma sa safety permit ng dam na pumatay sa mga pamilya ninyo 5 taon na ang nakararaan. Ang katahimikan na bumalot sa plaza ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo? Napatingin ang lahat kay Alon at pagkatapos, dahan-dahan, lumingon ang lahat kay Tala. Nanigas si Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Tiningnan niya ang dyaryo at tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya.
Ang lalaking nagpunas ng kanyang sugat. Ang lalaking nagturo kay Buboy bumasa. Ang lalaking niyakap siya noong gabing binabangungot siya. Ma Marco? Utal na tanong ni Tala. Umaasang sasabihin nitong kasinungalingan lang ang lahat. Umaasang tatawa ito at sasabihing baliw si Isabel. Dahan-dahang tumayo si Alon mula sa silya. Hindi siya tumingin kay Isabel. Hindi siya tumingin sa mga galit na taong bayan. Ang mga mata niya ay nakapako lang kay Tala. Puno ng luha, puno ng sakit at puno ng pagsuko. Lumapit si Alon kay Tala. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa nasa harap na siya nito. At sa harap ng daan-daang mata, dahan-dahang lumuhod si Alon sa lupa. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Tila isang kriminal na handang tanggapin ang parusa ng kamatayan. Patawad at tala. Ang boses ni Alon ay basag. Halos hindi marinig, pero parang kulog sa pandinig ni Tala. Patawad dahil nabuhay pa ako. Ang mundo ni Tala ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Mas masakit ito kaysa noong unang beses. Dahil noong una, tinangay lang ng tubig ang kanyang bahay. Ngayon, tinangay ng kasinungalingan ang kanyang puso. Ang tiwalang pinaghirapan niyang buuin. Ang pag-asang nagsisimula palang umusbong ay winasak ng katotohanang ang taong nagbibigay sa kanya ng liwanag ay siya ring nagdala ng dilim sa kanyang buhay. Ikaw, bulong ni Tala, ang luha ay tuluyan ng umagos. Ikaw yon. Ikaw si Alon. Hindi sumagot si Alon na natili siyang nakaluhod. Niloko mo ako. Ang boses ni Tala ay tumaas. Puno ng hinagpis. Pinakain kita sa bahay namin. Pinahawakan ko sa iyo ang kamay ko. Pinayagan kitang lumapit kay Buboy. Alam mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa amin, pero nagpanggap kang ibang tao. Pinagtawanan mo ba ako habang nakatalikod ako? Ha? Minahal kita, Tala, sagot ni Alon nang hindi tumitingala. Noon at ngayon, bumalik ako para bumawi. Kahit hindi mo ako mapatawad, gusto ko lang kayong makitang ayos. Bumawi? Tumawa ng mapakla si Tala, isang tawang puno ng sakit. Ang kapal ng mukha mo. Ang akala mo ba mababayaran ng pagkukumpuni ng bubong ang buhay ni Lola? Ang akala mo ba mabubura ng pagtuturo mo kay Buboy ang katotohanang hindi na siya makakalakad dahil sa'yo? Lumapit si Tala kay Alon. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang bulkang sumabog. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang lahat ay napasinghap. Dumapo ang palad ni Tala sa pisngi ni Alon. Isang malakas na sampal na puno ng 5 taong pagdurusa. Puno ng galit para sa pagkawala ng kanyang lola, para sa kapansanan ng kanyang kapatid, at para sa katangahan ng kanyang sariling puso na umibig sa taong wawasak pala sa kanya. Hindi gumalaw si Alon. Tinanggap niya ang sampal ng buong puso. Kung pwede lang sanang saksakin na lang siya ni Tala, mas gugustuhin pa niya iyon. Umalis ka, utos ni Tala. Ang boses niya ay mahina na, pagod na pagod. Umalis ka sa harap ko, umalis ka sa buhay namin, at wag na wag ka nang babalik. Sa gilid, nakangiti si Isabel. Tapos na ang palabas. Nakuha na niya ang gusto niya. Wasak na si Alon at durog na si Tala. Tumayo si Alon ng dahan-dahan. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Tumingin siya kay Tala. Sa huling pagkakataon, pilit na kinakabisado ang mukha nito dahil alam niyang ito na ang huli. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang nagsunog ng bodega, na si Isabel ang may kagagawan ng lahat. Pero ano pang saysay? Sa mata ni Tala, siya na ang demonyo. Tinalikuran ni Alon si Tala. Nagsimula siyang maglakad palayo. Humahawi ang mga tao sa takot at pandidiri sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng plaza. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat, pero nanginginig siya sa ginaw. Naramdaman niya ang maliit na kamay ni Buboy na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Ate, iyak ng bata.
Bakit po pinaalis si Teacher Marco? Di ba mabait siya? Napaluhod si Tala at niyakap ang kapatid. Doon, sa gitna ng alikabok at mga matang mapanghusga, humagulgol siya. Hindi dahil sa nawalan sila ng guro, kundi dahil sa katotohanang kahit alam na niya kung sino si Alon, ang puso niya ay nagtaksil sa kanya. Dahil sa kabilang banda ng kanyang galit, nandoon ang isang masakit na katotohanan. Minahal niya ang taong wumasak sa kanya. Ang lamat sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa pagbabalik ng nakaraan, kundi dahil sa pagguho ng isang hinaharap na binuo niya sa kanyang mga pangarap kasama si Marco. Sa kanyang pag-iyak, narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Isabel. Ang ugong ng makina ay tila halakhak ng demonyo na nagtagumpay sa kanyang plano. Iniwan nito ang isang makapal na usok na humalo sa alikabok ng plaza. Tinatakpan ang tanawin ng kawalan ng hustisya. Dahan-dahang inangat ni Tala ang kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang figura ni Alon na naglalakad palayo. Ang araw ay tirik na tirik, ngunit ang paligid ay tila nababalot ng kulay abo. Ang mga tao ay nagbubulungan pa rin. Ibinabato ang kanilang mga salita na parang matatalim na bato sa likuran ng lalaki. "Salot!" sigaw ng isang matanda. "Huwag ka nang babalik dito." Bawat salita ay tinatanggap ni Alon ng walang imik. Hindi siya lumingon. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang lakad ay mabagal at hirap. Tila ba hila-hila niya ang kadena ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang anino ay mahaba at payat sa mainit na semento. Isang itim na mantsa sa gitna ng liwanag. Pinanood ni Tala ang bawat hakbang nito. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. 5 taon na ang nakararaan. Ang gabing tinalikuran siya ni Alon sa gitna ng ulan at bagyo. Ang likod na yon, matikas, mayabang at walang pakialam noon, ngayon ay kuba na sa bigat ng pagsisisi at kahihiyan. Noon, lumakad si Alon palayo para iwanan siya. Ngayon, lumakad si Alon palayo para iligtas siya mula sa sakit ng kanyang presensya. Dalawang magkaibang pag-alis, ngunit parehong nag-iwan ng butas sa puso ni Tala na hindi kayang tapalan ng kahit anong simento o pako. "Ate!" Bulong muli ni Buboy, hinahaplos ang buhok ni Tala gamit ang kanyang maliit na kamay. "Umiiyak ka ba dahil kay Teacher Marco?" Pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pilit niyang pinatigas ang kanyang puso. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Buboy. Para sa alaala ni Lola. "Hindi, Buboy!" sagot ni Tala. Bagamat ang boses niya ay basag na basag. "Umiiyak ako dahil namatay na ang kaibigan natin. Patay na si Teacher Marco at hindi na siya babalik." Niyakap niyang muli ang kapatid, habang ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa dulo ng kalsada kung saan tuluyan ng nilamon ng alikabok at init ang figura ni Alon Reyes, ang lalaking minahal niya ng 2 beses at sinaktan siya ng 2 beses. Sa katahimikan ng tanghali, ang tanging natira ay ang tunog ng hangin na umiihip sa mga tuyong dahon at ang piping sigaw ng isang pag-ibig na tinapos bago pa man ito tunay na magsimula. Kung ang ulan noong nakaraang gabi ay malamig, ang ulan ngayong gabi ay may dalang bangis na tila gustong burahin ang buong resettlement area sa mapa. Ang hangin ay humahampas sa mga dingding na sawali na parang mga latigo ng isang galit na bathala. Sa loob ng maliit na bahay, ang kadiliman ay binabasag lamang ng pundi-punding ilaw ng gasera at ng matatalim na guhit ng kidlat na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Nakaupo si Tala sa gilid ng kawayang papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang basang bimpo. Sa harap niya, nakahiga si Buboy. Ang katawan ng bata ay nangingisay sa taas ng lagnat. Ang balat nito ay nag-iinit na parang baga, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. "Ate, ang lamig!" bulong ng bata.
Ang boses ay garalgal at halos hindi na marinig sa lakas ng ugong ng hangin sa labas. "Nandito si Ate Buboy. Kapit ka lang," sagot ni Tala, bagamat ang sarili niyang boses ay binabahanan ng takot. Ang gamot na binili niya ay naubos na kanina, ngunit hindi bumababa ang lagnat. Ang impeksyon sa binti ni Buboy na nakuha nito dahil sa pagkakalusong sa baha nung isang araw ay kumalat na. Kailangan niya itong madala sa ospital sa bayan. Ngayon na. Sinubukan ni Tala na buhatin ng kapatid ang bigat ni Buboy na dati ay kaya niyang pasanin. Ngayon ay tila bigat ng buong mundo. Isinakay niya ito sa wheelchair, tinalian ng lubid ang bewang ng bata para hindi mahulog, at binalot ito ng plastik at kumot. "Lalabas tayo, Buboy! Gagaling ka!" Pangako ni Tala, kahit alam niyang isang kahibangan ang lumabas sa ganitong panahon. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng isang pader ng hangin at tubig. Ang daan ay naging ilog ng putik. Ang bawat hakbang ay pakikipagbuno sa lupa na tila gustong higupin ang kanyang mga paa. Tinulak ni Tala ang wheelchair ng buong lakas. Ang kanyang mga braso ay humihigpit sa sakit. Ang kanyang luha ay humahalo sa ulan. Ngunit nang marating nila ang dulo ng kalsada, gumuho ang pag-asa ni Tala. Ang tulay na nag-uugnay sa kanilang lugar patungo sa bayan ay wala na. Nilamon na ito nang rumaragas ang tubig ng ilog, ang parehong ilog na kumuha sa kanyang lola. 5 taon na ang nakararaan. Ang tubig ay kulay itim at galit, umaatungal na parang halimaw na naghahanap ng panibagong biktima. Hindi. Napaluhod si Tala sa putikan, yakap ang gulong ng wheelchair. "Diyos ko, huwag naman po. Huwag naman ang kapatid ko." Ang kawalan ng pag-asa ay mas malamig pa sa ulan. Wala silang matatawagan, walang signal, walang sasakyan. Mamamatay si Buboy dito sa gitna ng daan at wala siyang magagawa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na mahigpit, mainit at pamilyar. Napatingala si Tala. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakatayo sa harap niya ang isang lalaking basang-basa. Walang suot na salamin at ang muka ay puno ng putik at sugat. "Alon." Hindi siya umalis. "Alon?" Bulong ni Tala, hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo dito? Pinalayas na kita." Hindi sumagot si Alon. Wala nang panahon para sa mga salita. Mabilis niyang binuhat si Buboy mula sa wheelchair. Ibinato niya ang kapote niya kay Tala at binalot ang sarili niyang katawan bilang panangga sa bata. May daan sa likod ng bundok. Sigaw ni Alon para marinig siya sa itaas ng ingay ng bagyo. Delikado, pero yun lang ang paraan para makarating sa highway kung saan may mga truck na dumadaan. "Sumunod ka sa akin." "Bakit mo ginagawa to?" Sigaw pabalik ni Tala. Ang galit ay pilit na bumabangon kahit sa gitna ng krisis. "Akala ko ba duwag ka?" Tumingin si Alon sa kanya. Ang mga mata nito ay pagod na pagod, ngunit may ningning ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Tala noon. "Dahil nangako ako," sagot ni Alon. "Mabubuhay siya, Tala, kahit ikamatay ko." Tumalikod si Alon at nagsimulang maglakad paakyat sa madulas na dalisdis ng bundok, pasan si Buboy sa kanyang likod. Wala nang nagawa si Tala kundi sumunod. Ang daan ay makipot at puno ng matatalim na bato. Sa kaliwa ay ang bangin na bumabagsak sa ilog. Sa kanan ay ang pader ng bundok na anumang oras ay pwedeng gumuho. Bawat hakbang ni Alon ay maingat. Ilang beses itong nadulas, ngunit hindi nito binibitawan si Buboy. Ginamit niya ang kanyang mga siko at tuhod para kumapit sa lupa. Hinahayaan na ang mga bato ang sumugat sa kanyang balat, huwag lang mahulog ang bata. Si Tala ay nasa likuran, humahawak sa laylayan ng damit ni Alon. Nakikita niya ang dugo na tumutulo mula sa binti ng lalaki, humahalo sa putik. Gusto niyang magtanong, gusto niyang mag-alala, pero ang pride at ang takot ay naglalaban sa kanyang dibdib.
Sa kalagitnaan ng daan, narinig nila ang isang nakakatakot na tunog mula sa itaas. Ang lupa ay gumagalaw. "Dumapa kayo!" sigaw ni Alon. Bago pa makakilos si Tala, isang malaking tipak ng bato at lupa ang dumausdos mula sa taas ng bundok. Sa halip na tumalon palayo para iligtas ang sarili, tinalikuran ni Alon ang bangin at niyakap. Nang mahigpit si Buboy, habang ang kanyang likod ang ginawang panangga sa mga bumabagsak na bato. Narinig ni Tala ang lagutok ng buto o bato na tumama sa katawan ni Alon. Narinig niya ang pigil na daing ng lalaki. Tumigil ang pagguho. Ang paligid ay nabalot ng alikabok at ulan. "Alon!" sigaw ni Tala. Gumapang siya palapit. Nakaluhod si Alon, nakayuko. Yakap pa rin si Buboy na ligtas at tuyo sa ilalim ng kanyang dibdib. Ang likod ng damit ni Alon ay punit-punit at may dugo na mabilis na kumakalat sa tela. Ayos lang ako." Hinihingal na sabi ni Alon. Pilit itong tumayo, bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang mukha niya ay namumutla, halos kasing kulay na ng papel. "Malapit na tayo. May kuweba sa unahan. Doon muna tayo magpapalipas ng bagyo." Hindi na kaya ni Buboy ang lamig. Hindi na nakipagtalo si Tala. Inalalayan niya si Alon habang binabagtas nila ang huling ilang metro patungo sa isang maliit na kuweba sa gilid ng bangin. Sa loob ng kuweba, ligtas sila sa ulan at hangin, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin. Inihiga ni Alon si Buboy sa pinakatuyong bahagi ng sahig at binalot ito ng lahat ng tuyong damit na dala nila. Napaupo si Alon sa isang sulok, nakasandal sa bato. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni. Mabilis na lumapit si Tala para tignan ang likod nito. Nang hawiin niya ang punit na damit, napasinghap si Tala. Ang likod ni Alon ay puno ng pasa at galos at may isang malalim na sugat sa balikat na patuloy sa pagdugo. "Diyos ko, Alon." Nanginginig na, sabi ni Tala. "Kailangan nating pigilan ang dugo." Pinunit ni Tala ang laylayan ng kanyang sariling palda at mabilis na tinalian ang sugat. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang init ng katawan ni Alon at ang panginginig nito. "Bakit?" tanong ni Tala habang umiiyak. "Bakit mo to ginagawa? Bakit hindi ka nalang umalis at hayaan kami?" Hinawakan ni Alon ang kamay ni Tala na nasa balikat niya. Ang palad nito ay malamig at puno ng putik, pero ang hawak ay mahigpit. Dahil sa loob ng 5 taon, Tala, bulong ni Alon, nakapikit. Tila iniipon ang natitirang lakas. "Araw-araw akong namamatay sa konsensya ko. Araw-araw kong nakikita ang mukha ni Lola sa panaginip ko. Ang akala ko, sapat na ang magpadala ng pera. Pero nang makita kita ulit, nang makita ko kung paano ka lumaban para kay Buboy, na-realize ko na kulang ang pera." Dumilat si Alon at tumitig sa mga mata ni Tala. Ang mga mata niya ay wala ng salamin, wala ng maskara. "Hindi ko kayang ibalik ang lola mo. Hindi ko kayang ibalik ang paa ni Buboy. Pero kaya kong ibigay ang buhay ko para dugtungan ang sa inyo." May dinukot si Alon sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Isang USB flash drive. Inabot niya ito kay Tala. Ang kamay niya ay nanginginig ng sobra. "Kunin mo to," utos niya. Lahat ng ebidensya laban kay Isabel, ang mga pekeng report, ang bribery sa munisipyo, ang recording ng utos niya na sunugin ang bodega para palabasing ako ang may gawa. Lahat nandyan. Ito ang insurance nyo. Kapag lumabas na ito, hindi na kayo muling guguluhin ng kumpanya. Tinanggap ni Tala ang USB. Ito ang sandatang kailangan niya. Ito ang hustisya na 5 taon niyang ipinagdasal. Pero bakit parang wala itong halaga kumpara sa buhay ng lalaking nasa harap niya? "Paano ka?" tanong ni Tala. "Kapag nilabas ko to, makukulong ka rin.
Kasabwat ka sa unang kontrata. Ngumiti si Alon ng mapait. Isang ngiti ng pagtanggap. Alam ko. At handa ako. Basta, basta mapatawad mo lang ako. Kahit konti. Biglang umubo si Alon. May kasamang dugo ang kanyang ubo. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa balikat ni Tala. Nawawala na siya ng malay. Alon! Sigaw ni Tala. Niyakap niya ang lalaki para bigyan ito ng init. Huwag kang matutulog. Alon! Gumising ka! Ang katawan ni Alon ay mabigat sa kanyang mga bisig. Ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang lalaking naging bangungot niya. At ngayon ay ang lalaking nagliligtas sa kanya. Ang galit sa puso ni Tala ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang matinding takot. Ang takot na mawalan muli. Tala, bulong ni Alon. Ang boses ay parang hangin na lang. Mahal kita. Noon. Ngayon. At hanggang hindi natapos ang sasabihin niya. Bumagsak ang kamay ni Alon sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at bihira. Ang bagyo sa labas ay patuloy sa pagngangalit, pero ang bagyo sa puso ni Tala ay mas malakas. Niyakap niya ng mahigpit si Alon, idinikit ang kanyang pisngi sa noo nito na puno ng pawis at dugo. Hindi! Iyak ni Tala. Ang luha niya ay pumapatak sa mukha ni Alon. Hindi ka pwedeng mamatay. May utang ka pa sa akin. Sinabi ni Lola na magpatawad ako, pero hindi kita mapapatawad kung iiwan mo ako ulit ng ganito. Alon, gumising ka. Parang awa mo na. Sa madilim at malamig na kuwebang iyon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, napagtanto ni Tala ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya gustong mamatay si Alon para sa kabayaran. Gusto niyang mabuhay ito para sa pagpapatawad. Ngunit ang tanging sagot sa kanyang pagmamakaawa ay ang tunog ng hangin at ang mababaw, papahina ng papahinang paghinga ng lalaking mahal pa rin niya sa kabila ng lahat. Ang amoy ng ospital ay halo-halong amoy ng alkohol, gamot at takot. Sa isang sulok ng waiting area, nakaupo si Tala. Ang kanyang mga damit ay tuyo na, ngunit may bahid pa rin ng putik mula sa bagyo kagabi. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Buboy sa isang wheelchair na ipinahiram ng nurse. Ang paa nito ay maayos ng nakabenda at nabigyan na ng antibiotics. Ligtas na ang kapatid niya, ngunit ang isip ni Tala ay wala sa kapayapaan. Nasa kanyang palad ang isang maliit na bagay, ang USB na ibinigay ni Alon bago ito nawalan ng malay sa kuweba. Ang bagay na ito ay magaan lamang, ngunit parang pasan ni Tala ang bigat ng buong mundo habang hawak ito. Ito ang buhay ni Alon. Ito ang kalayaan nito. At ngayon, ito ang magiging sandata ni Tala. Tumayo si Tala nang marinig niya ang balita sa radyo ng guard. Nasa munisipyo daw si Isabel, nagwawala at nagbabanta na ipapasara ang resettlement area dahil sa nangyaring sunog na ibinibintang nito kay Marco. Humigpit ang hawak ni Tala sa USB, tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Nagbilin siya sa nurse, nabantayan si Buboy at naglakad patungo sa munisipyo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng determinasyon. Ang babaeng naglakad sa ulan 5 taon na, ang nakararaan ay isang batang takot at wasak. Ang babaeng naglalakad ngayon ay isang survivor na handang maningil. Pagdating sa opisina ng alkalde, naabutan niya ang gulo. Nandoon si Isabel, nakaupo sa harap ng mesa ng mayor, habang ang hepe ng pulisya ay nakikinig. Suot pa rin ni Isabel ang kanyang mamahaling damit, ngunit magulo na ang kanyang buhok at halatang puyat. "I want that man arrested!" Sigaw ni Isabel. Ang boses ay matinis at nangingibabaw sa buong silid. Si Alon Reyes na nagpanggap bilang Marco ang sumunog sa bodega namin. He is a danger to the public. At gusto kong paalisin ang lahat ng squatter na kumukupkop sa kanya. Wala kang paalisin kahit isa. Ang boses ni Tala ay malamig at matalim.
Bumasag sa hangin ng opisina. Napalingon ang lahat sa pintuan. Nakatayo doon si Tala. Diretso ang tingin. Walang bahid ng takot. Tumayo si Isabel at tumawa ng mapakla. Oh, look who's here. Ang prinsesa ng putikan. Anong ginagawa mo dito? Magmamakaawa ka na naman ba para sa boyfriend mong kriminal? Hindi pinansin ni Tala ang insulto. Lumapit siya sa mesa ng alkalde at inilapag ang USB. Mayor, Chief, sabi ni Tala ng mahinahon. Bago niyo paniwalaan ang babaeng ito, pakinggan niyo muna ang laman nito. Ito ang ebidensya ng tunay na nangyari 5 taon na ang nakararaan at ang utos niya kagabi na sunugin ang bodega. Namutla si Isabel. Ang kanyang mapagmataas na muka ay biglang binuhusan ng takot. That's fake. Gawa-gawa lang yan. Akmang aagawin niya ang USB, ngunit mabilis na hinarang ng hepe ang kanyang kamay. Isinaksak ng mayor ang USB sa kanyang laptop. Ang katahimikan sa silid ay mabigat habang hinihintay nilang bumukas ang file. At nang i-play ang audio recording, narinig ng lahat ang malinaw na boses ni Isabel. Sunugin niyo ang bodega. Make sure everyone thinks Marco did it. I want him in jail. At gusto kong mawala ng supply ang mga tao para mapilitan silang umalis sa lupa. Sumunod na lumabas ang mga dokumento, mga scanned copy ng orihinal na report ni Alon. 5 taon na ang nakararaan na nagsasabing hindi ligtas ang dam. At ang pinekeng report na may pirma ni Isabel at ng mga kasabwat niya sa kumpanya. Napasinghap ang mga tao sa loob ng opisina. Ang katotohanan ay nakahubad na sa harap nila. Huli ka na, Isabel, sabi ni Tala. Tinitigan niya ang babaeng sumira sa buhay nila. Hindi si Alon ang kriminal dito, ikaw. Nagsimulang magwala si Isabel. No, you can't do this to me. Alam niyo ba kung sino ako? Kaya kong bilhin ang buong bayang ito. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Sininyasan ng mayor ang mga pulis. Ang tunog ng posas na inilalagay sa pulsuhan ni Isabel ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Tala sa loob ng 5 taon. Habang hinihila palabas ng mga pulis si Isabel, nagpupumiglas ito, sumisigaw ng mga banta, hanggang sa mawala ang boses nito sa pasilyo. Napahawak si Tala sa gilid ng mesa. Tapos na. Nabigyan na ng hustisya si Lola. Ligtas na ang lupa nila, Miss Tala, sabi ng hepe. Tungkol kay Engineer Reyes, kahit na biktima siya ng blackmail, kailangan pa rin namin siyang imbestigahan dahil sa partisipasyon niya sa proyekto noon. Tumango si Tatala. Alam ko po. At alam ko ring handa siyang harapin yon. Bumalik si Tala sa ospital nang may magaan na pakiramdam, ngunit may kirot pa rin sa kanyang puso. Pumunta siya sa kwarto kung saan nakakonfine si Alon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang gising na si Alon. Nakaupo ito sa kama, nakatingin sa bintana. Ang kanyang balikat ay nakabenda at may mga pasa sa kanyang mukha. Nang makita niya si Tala, agad itong yumuko. Tila nahihiyang ipakita ang kanyang mukha. Hindi nagsalita si Tala. Kumuha siya ng upuan at naupo sa tabi ng kama. Kumuha siya ng mansanas at kutsilyo mula sa mesa at nagsimulang magbalat. Ang tunog ng paghiwa ng kutsilyo sa prutas at ang pag-ikot ng electric fan ang tanging naririnig sa kwarto. Isang tahimik na sandali ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang bagyo. Nakasuha na si Isabel, basag ni Tala sa katahimikan. Hindi siya tumitingin kay Alon, nakatuon lang ang pansin sa mansanas. Hindi na siya makakalabas ng kulungan sa dami ng ebidensya. Napabuntong hininga si Alon. Mabuti naman, ligtas na kayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Tala. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bakit kailangan mong pasanin lahat mag-isa? Dahil wala akong karapatan, sagot ni Alon. Ang boses niya ay mahina at paos. Ang taong pumatay sa lola mo, wala siyang karapatang humingi ng tulong o awa. Ang tanging magagawa ko lang ay protektahan kayo mula sa malayo.
Iniabot ni Tala ang hiniwang mansanas kay Elon. Tinitigan ito ng lalaki na parang isang bagay na hindi niya deserve tanggapin. Kainin mo yan. Utos ni Tala. Kailangan mong lumakas dahil marami ka pang ipapaliwanag sa mga pulis. Kinuha ni Alon ng mansanas, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa daliri ni Tala. Mabilis na kinuha ni Tala ang kanyang kamay. Tumayo si Tala. Bibili lang ako ng tubig. Bantayan mo si Buboy paggising niya. Pagkalabas ni Tala, naiwan si Alon sa katahimikan. Tinitigan niya ang mansanas, pagkatapos ay ang pinto. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Nakita niya sa mata ni Tala kanina ang halo ng pasasalamat at ang hindi maalis na sakit ng nakaraan. Hindi siya pwedeng manatili. Hanggat nandoon siya, lagi niyang ipapaalala kay Tala ang trahedya. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, pinilit ni Alon na tumayo. Kinuha niya ang kanyang maruming bag. Wala siyang masyadong gamit. Ilang damit lang at ang litrato ni Tala na naitago niya sa loob ng 5 taon. Naglabas siya ng papel at ballpen. Sumulat siya ng mabilis na liham. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng platito ng mansanas. At sa ibabaw ng liham, ipinatong niya ang isang bagay. Ang kwintas na gawa sa buto ng kahoy, ang agimat na ibinigay ni Tala sa kanya noong unang beses silang nagkakilala. Ang kwintas na hindi niya kailanman hinubad, kahit noong nasa Maynila siya, kahit noong nagpapanggap siyang si Marco. Humihika-hika si Alon habang naglalakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ay parang tinutusok ng karayom ang kanyang likod. Pero mas masakit ang pag-iwan sa babaeng mahal niya. Dumaan siya sa fire exit para hindi makita ng mga nurse. Binagtas niya ang mahabang pasilyo ng ospital. Ang ilaw ay aandap-andap. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw. Isang malungkot na ritmo ng paglisan. Hanggang dito na lang, Tala. Bulong niya sa sarili. Malaya ka na. Nang makarating siya sa lobby, handa na siyang lumabas sa main door at sumuko sa istasyon ng pulis ng kusa. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang boses ang nagpatigil sa kanyang mundo. Aalis ka na naman ba nang walang paalam? Nanigas si Alon. Ang boses na yon, hindi galit, hindi sumisigaw. Ito ay puno ng pagod at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Tala sa gitna ng lobby. Hawak ang 2 bote ng tubig. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alon. Wala na ang puot na nakita niya sa plaza kahapon. Ang naroon ay ang lalim ng isang dagat na humupa na ang bagyo. Akala ko ba babawi ka? Tanong ni Tala. Lumapit ito ng ilang hakbang. Ang sabi mo, sa kuweba, ibibigay mo ang buhay mo para dugtungan ng sa amin. Paano mo gagawin yon kung tatakbuhan mo na naman kami? Napalunok si Alon. Tala, ayokong maging pabigat. Ayokong maging alaala ng sakit tuwing makikita mo ako. Nakuha niyo na ang hustisya. Wala na akong silbi. Umiling si Tala. Isang maliit na ngiti. Isang napakalungkot, ngunit totoo na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hustisya ay para sa namatay, Alon, sabi ni Tala ng mahinahon. Pero ang pagpapatawad ay para sa mga naiwang buhay. Binitawan ni Tala ang mga bote ng tubig. Lumapit siya kay Alon hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Naamoy niya ang antiseptiko at ang pamilyar na amoy ng lalaking minahal niya noon at ngayon. Huwag kang umalis, bulong ni Tala. At sa unang pagkakataon, may basag sa boses niya na hindi dahil sa sakit, kundi sa pag-asa. Dahil hindi ko alam kung paano magsisimula ulit kung wala ang teacher ni Buboy. Napatulala si Alon. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sa gitna ng puting lobby ng ospital,
Sa harap ng mga estrangherong nagdaraan, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mga pader. Hindi siya tumakbo. Sa halip, yumuko siya at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Tala. Pumikit sila pareho, hinahayaan na ang init ng kanilang hininga ang maghilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Hindi na ako aalis, pangako ni Alon. Hinding-hindi na. 1 taon na ang lumipas. Ang ilog na dating kumitil ng mga pangarap at nagdala ng takot ay payapa na ngayong umaagos sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tubig nito ay malinaw, sumasalamin sa asul na langit at sa mga bagong tayong bahay sa Pampang. Hindi na ito ang halimaw na nagwawala tuwing tag-ulan. Isa na itong tahimik na saksi sa pagbangon ng isang komunidad na minsang nilugmok ng trahedya. Sa isang maliit na talyer sa gilid ng bagong resettlement site, abala ang isang lalaki sa pagliliha ng isang silyang gawa sa kawayan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng mga plano at mamahaling ballpen, ay puno na ngayon ng kalyo at alikabok ng kahoy. Si Elon. Wala na ang kanyang salamin, wala na ang kanyang pagiging Engineer Reyes ng malaking kumpanya. Siya na ngayon ay si Kuya Alon, ang karpintero ng baryo, ang taong tumutulong sa pagtatayo ng mga nasirang pader at bubong. Huminto si Alon sa kanyang ginagawa at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang kupas na t-shirt. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang mga batang nagtatakbuhan papunta sa bagong eskwelahan. Sa gitna nila ay si Buboy. Hindi na ito naka-wheelchair. Bagamat may ika pa rin sa kanyang paglakad at gumagamit ng tungkod, nakakalakad na siya. Ang tawa ni Buboy ay musika sa tainga ni Alon, isang patunay na may mga bagay na pwedeng ayusinin kahit gaano pa ito kasira. "Huy, tulala ka na naman?" Isang malambing na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Alon at napangiti. Si Tala. Dala nito ang isang ransero na may lamang tanghalian. Ang buhok ni Tala ay nakalugay, sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Wala na ang bigat at galit na dinadala niya noong nakaraang taon. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon," sagot ni Alon habang tinatanggap ang pagkain. "Parang kailan lang, tinataboy mo ako gamit ang walis." Tumawa si Tala habang inaayos ang mga plato sa ibabaw ng mesa na puno ng mga pinagtabasan ng kahoy. "Kasi naman ang kulit mo. Sabi ko, umalis ka na. Pero bumalik ka pa para maging karpintero. Sayang ang lisensya mo." Umupo si Alon sa tabi niya at hinawakan ang kamay ni Tala. "Hindi sayang. Dito ko lang naramdaman na may saysay ang mga ginagawa ko. Sa bawat pakong ibinabaon ko, pakiramdam ko ay nababawasan ang utang ko sa nakaraan." Tinitigan ni Tala ang lalaking nasa harap niya. Natapos na ang kaso. Nakulong na si Isabel at ang mga kasabwat nito. Pero si Alon, pinili niyang manatili dito. Tinanggihan niya ang alok na bumalik sa Maynila. Pinili niyang mabuhay ng simple, kasama sila, nagbabayad ng utang na loob na hindi naman na sinisingil ni Tala. "Kumain na nga tayo," sabi ni Tala para itago ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. "Adobong manok yan, luto ni Buboy," sabi niya. Espesyal daw para sa Tay Alon niya. Napangiti si Alon nang marinig ang tawag sa kanya ng bata. "Tay." Isang simpleng salita. Pero para kay Alon, ito ang pinakamataas na titulo na natanggap niya sa buong buhay niya. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa pampang ng ilog habang hinihintay ang paglubog ng araw. Ang hangin ay presko at amoy damo. Naupo sila sa isang malaking bato. Pinapanood ang agos ng tubig. Tahimik lang sila ng ilang sandali. Ang kapayapaan sa pagitan nila ay hindi na kailangan ng mga salita. Ito ay isang kapayapaan na dumaan sa apoy at baha bago nabuo. "Napatawad mo na ba talaga ako?" biglang tanong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tubig. Minsan,
Kapag nakikita ko ang pilat sa binti ni Buboy o kapag naaalala ko si Lola, natatakot ako na baka isang araw magising ka at maisip mong hindi ako karapat-dapat. Huminga ng malalim si Tala. Tumingin siya sa ilog. Naalala niya ang sakit. Naalala niya ang galit. Pero naalala rin niya ang sakripisyo ni Alon sa kuweba. Naalala niya ang pag-aalaga nito sa kanila sa loob ng nakalipas na taon. Ang pagpapatawad, Alon, ay hindi paglimot. Sagot ni Tala ng mahinahon. Hinawakan niya ang pisngi ni Alon at ipinaling ito paharap sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang saktan tayo ng nakaraan. Oo, may pilat si Buboy. Oo, wala na si Lola. Pero nandito ka. Nandito tayo. At sa bawat araw na pinipili mong manatili at bumawi, doon ko nakikita na karapat-dapat ka. May tumulong luha sa mata ni Alon. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo ni Tala. Mahal na mahal kita, Tala. Higit pa sa buhay ko. Alam ko, bulong ni Tala. At mahal din kita. Hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Unti-unting lumubog ang araw, kinukulayan ng ginto ang tubig ng ilog. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala ang tunay na kahulugan ng agos. Ang tubig ay hindi bumabalik. Ito ay laging sumusulong. Tinatangay nito ang dumi, ang putik, at ang mga bagay na luma para bigyang daan ang bago at malinis na simula. Ang sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang, isang marka ng kanilang katatagan at isang mapa ng kanilang paglalakbay pabalik sa isa't isa. Sa tabi ng ilog na minsan silang pinaghiwalay, magkahawak kamay na pinanood ni Tala at Alon ang pagdating ng gabi. Panatag sa kaalaman na kahit anong bagyo ang dumating, hindi na sila muling mag-iisa. At dito pansamantalang humihinto ang agos ng ating kwento. Iniiwan silang payapa sa piling ng isa't isa, habang ang ilog ay patuloy na bumubulong ng pag-asa sa bawat taong handang makinig. Isang mahigpit na yakap sa iyo, kaibigan. Salamat sa paglalaan ng iyong oras at puso upang pakinggan ang buong kwento ng agos ng kahapon. Sa totoo lang, mabigat ang bawat salitang binitawan ko habang isinusulat ang mga kabanata ng sakit at pagbawi. Lalo na noong mga sandaling nasa gitna ng bagyo si Alon at Tala. Pakiramdam ko ay kasabay din nilang binabayo ng hangin ang aking kalooban. At kasabay din nilang tumatangis ang aking puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay piraso ng katotohanan ng marami sa atin. Marami tayong nagkakamali at marami tayong nasasaktan. Ngunit ang mensahe na nais kong ibaon sa iyong puso ay simple lang. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpapalaya sa sarili upang muling lumigaya. Tulad ng isang sugat na nagiging pilat, ito ay paalala na tayo ay nasaktan. Ngunit tayo ay naghilom at naging mas matatag. Nais kong itanong sa iyo, kaibigan, dahil alam kong may pinagdadaanan ka rin. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Tala, kaya mo bang ibigay ang kapatawaran sa isang taong naging dahilan ng pinakamatindi mong pagdurusa? O naniniwala ka bang may mga kasalanang hindi kayang hugasan ng panahon? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba dahil gustong-gusto kong basahin ang iyong pananaw at mga karanasan. Kung naramdaman mo ang init ng pag-ibig at ang hapdi ng pagsisisi sa kwentong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya na kailangan din ng kaunting pag-asa. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, ang iyong manunulat Agos ng kahapon.